Hi, welcome to Bukasyon Podcast. My name is Randel Serrano. Open-minded ka ba? Enjoy listening as we talk about stories of calling and discernment to priesthood, religious life, single blessedness, and married life. Bukasyon is also being open to God's possibilities in your life. Diocesan religious. Meron bang ganon? Meron bang diocesan religious? Or diocesan na religious? O baka diocesan na may religious spirituality. And we continue now with our conversation with Father James Del Rosario. Vocation in a vocation. So, pinag-usapan natin, Father, in episode 10, pinag-usapan natin na you are in a vocation, Father. Yes. May bukasyon ka na, tinawag ka pa sa panibagong bukasyon, Father. So, it was an amazing conversation with you in episode 10, Father. At nakaka-amaze lang na grabe yung na kung gaano ka kailangan bilang ng isang diocesan na pare, no, yung sa mga pare na nanonood or nakikinig sa atin, kung gaano ka-importante yung spirituality because there should be a point where you draw, di ba, Father, yun yung sinabi mo where you draw strength, no, yung prayer life, centrality of prayer life. Father, ikaw, kwentuhan mo kami, Father, ng ano. So, ikaw, what do you do? What do you do now as, yung mga ministry mo, Father? Kwentuhan mo kami. Ayun. So, ang ministry natin bilang mga pare ay kailangan talaga may spirituality talaga yan. Yes. May kasama na hindi siya occupation lang, hindi siya Okay. gawain lang, hindi siya trabaho lang, pero may spirituality. Kaya nga matatawag na ars celebrandi. Ibig sabihin is, the way you celebrate it, kailangan the people could be led into prayer. Amen. Kaya, alam niyo po, may mga ibang mga tao na parang they feel uncomfortable o kaya mga pare din na, naku, wag tayo magmisa sa mga bahay-bahay, sa mga kalsada, sa mga malls na yan, kasi nade-desecrate yung something sacred. Yes. Pero para sa akin, God is there where the Amen. people are. Galing. Kaya kailangan ipadama mo sa mga tao yun. Kaya kahit saan, pwede magmisa, ano po. At yun nga, kaya nga isa sa mga like kong ginagawa is yung mga street masses. Kasi itong mga street masses na to, yung mga hindi nakakasimba ng Sundays, napapadaan lang sila minsan dyan, napupunta lang sila minsan dyan, pero mamaya, doon sila makarinig ng Word of God. At doon sila ma-inspire. Amen. No, baka kasi pa nasa loob ng simbahan, parang they feel, naku, holy-holy, hindi ako karapat-dapat, gano'n. That is one of the lies, no, of the enemy, of the devil, na hindi ka karapat-dapat, hindi ka mamahalin ng Diyos, hindi ka labing ng Lord, kaya huwag ka pumunta dyan, parang gano'n. Kaya tayo pupunta sa kanila, street mass. And at the same time, yung mga misa sa mga funerals na yan, talagang pag may nagre-request, talagang I try to accommodate. Ang style ko kasi, bilang isang pare is, hindi ko sasabihin na hindi po ako available. Pero sasabihin ko na, ano po ba yung available time ninyo? Tapos kapag pumasok doon, yung oras na available ako, okay. Kapag hindi, sasabihin ko, ito po yung mga araw, ito po yung mga oras na available ako. Amen. Ano yung gusto po ninyo dyan, no? At least may choice sila. Okay. They do not feel na parang nireject sila ng pare. And at the same time, kapag magmimisa ako sa kanila, kasi it's not about the pera eh. It's about how you bring God to them eh. Amen. Kaya ang ginagawa ko, papang magmimisa ako and I feel na talagang very in need tong family na to, alam mo gagawin ko, para hindi sila ma-offend. Ang sabihin, pag abot na lang sa akin yung stipend, sister, marami pong salamat. Natanggap ko po tong pera na to, pero ibabalik ko po sa inyo. Okay. So kayo, Father, you do that? Oo, naisipin nyo, ito na lang po yung donation ng simbahan para they feel na yung simbahan pala concern sa amin. And then, usually, binibiro nila ako kasi si Father mahilig kumanta, gano'n. Okay. Kasi kapag magmamas ako sa funeral, kahit walang choir dyan, kakantahin ko yung mga parts ng mass na kinakanta. Okay. Kasi napapansin ko yung mga tao, kapag nire-recite mo lang yung mga bagay-bagay, they are in the distractive mode na para ba mag-uusapan niya, mag-aanuhan niya, ganyan-ganyan. Pero kapag kinanta mo na, ay, nasa misa tayo. Yung gano'n, nagko-focus na yan sila. Kaya nga siguro totoo yung sabi ni di ba, ni Saint Augustine singing is for lovers. Na kasi nga po narinig nila yung kanta, parang something in their soul is being attracted. Yes. Kaya kakantahin ko mula, Triggered. triggered. Mula entrance, alleluia, basta la, santo-santo, sa pamamagitan, kordero ng Diyos. Kakantahin ko yan. And then you could see, there will be a transformation. Kasi
sa first part ng Mass, nakikita mo distracted sila. Minsan yung iba parang siguro they have a negative view of the church, negative view of the priesthood because of narinig nila, because of naranasan nila. Alam nyo naman. Pero and then kapag kumanta ka na, and then you make them feel na concerned ka sa kanila. Kapag katapos ng homily, may change yung kanilang faces na they now focus. Alam na nila, wow, this is something, God is here present. Nagkakaroon ng ganong change sa kanilang mga expression, ng kanilang face. Kaya ganun din kapag sa binyag, kadalasan yung mga binyag ang iingay eh. Kasi yung mga unchurched naman talaga yung mga nagsisimba, yung mga pupunta dyan, pinsan nga, hindi pa sila Catholics kasi para may nang ninong at ninang, gaya-gaya. Para pakimkim, Father. Oo, para pakimkim. Mas maraming pakimkim. Oo, yes, oo. Ang gagawin ko ganun din. Kakantahan ko lang din sila. And then kapag narinig mo na nila yung Ama namin na kinakanta, my God, kahit tumahimik na lang ako, dinig ko kumakanta silang lahat, na nararaman na lang they are praying. Amen. Na yun yung ministry ng pare na kasama dapat yung spirituality, na you draw them, you lead them towards the people. At syempre, yung pag-visit sa mga may sakit, sa anointing of the sick, no po. Lagi ko sinasabi sa mga tao, hindi po tayo tatawag ng pare kasi malapit ang mamatay o maghulog talaga niya. Pero maganda po yun. Pero actually po, ang ginagawa ko kapag nag-aano ko, yung kapag talagang naghihingalo na, I give what we call the plenary indulgence or the apostolic pardon. Ibig sabihin, pagkamatay ng tao, talagang welcome kagad siya sa heaven, yung ganun. Kaya sabi ko, praise God, siguro dami na kaya siguro, kahit maraming mga stressful moments, maraming struggle bilang pare, nandiyan yung grasya ng Diyos. Kasi siguro dami na sa aking kaluluwa. Ang dahil ko naligtas sa mga souls dahil sa yan. Pero sasabi ko, hanggat malakas pa po, hanggat makakapagkwentuhan pa, makakapag-communion. Kasi itong na to, yung tawag nito, sacrament of healing Tama. Hinihil natin, malay natin, the Lord will grant healing sa kanila. Actually, meron akong pinuntahan na nagpatawag sila ng pare, taga dito sa aking assignment ngayon. Sabi ng doktor, 3% na lang na mabubuhay siya. Tapos, dinalaw ko. So, talagang parang saying goodbye na siya. No po, si nanay na yun, no? Medyo elderly na siya. Talagang parang wala na. Pero inanoin ko siya, ginanon ko siya. Tapos, biglang nagulat ako, after 3 days, umuwi na. Tapos, tinanong ko yung mga pamilya, ano po nangyari? Paano po siya? Lumakas. Hindi namin nalang Father, basta dumating ka. Pag uwi mo, nabuhay eh. Yes. So, hanggang lumalakad na, ganun. So, the grace of the sacrament, na yung ang Diyos na, sa pamamagitan ng bukasyon ng pare, pinaparamdam ng Diyos na kasama niyo ako, dinadamayan niyo ako. And pagdating ng mga sa confession, kadalasan kasi parang ang gusto ng nating mga pare is, sige, narration of sins lang yan, blah 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 blah. Pero ako ang ginagawa ko, pagkatapos nun, ang tanong ko lagi, nasaan ang Diyos doon? Nasaan ang Diyos nung nangyayari yung bagay na yun? And then, matatouch na sila, and then makita nila, oo nga, no? Nasaan si Lord? And then nakakapag-isip ngayon sila, and they are led to go deeper in their union with God na, oo nga, God was there. Yung ganun, parang, kumbaga nalilid mo sila na ma-recognize silang, nandito rin, kasama ako, mahal ako ng Diyos. Usually kasi yung mga tao takot sa kumpisal eh. Yes. Pero kapag ganoon yung approach ng pare, wow, this is a moment of healing for me. Na hinihilom ng Panginoon yung memories ko, yung painful, dark moments in life ko na God, what's there pala? Kasi nasamahan pala niya ako. So, yun yung tawag dito yung ministry ng isang pare. Kaya talagang kailangan may soul of apostolate, yung prayer life natin, yung union with God natin. Kasi siyempre yung mga inspiring life of the saints, especially the Carmelite saints and the Franciscan saints. Yeah. So, Father, kailangan mong banggitin para hindi bias. Oo, yes. Father, kanina I was, ako rin triggered when you made mention about the Ars Celebrandi. No? Kasi very, very close yun sa akin kasi teacher ko ngayon si Sister Cecilia Payawal. Teacher ko din po siya. Ni Father James, no, yung si Cecilia Payawal. Father, if I'll ask you, Father, kasi nakikita ko, Father, ikaw, yung how paano ko ba sasabihin yung admiration that you put into liturgy. Nakikita ko kasi, Father, yung kung paano na gagawin. Father, sa mundo ngayon, sa situation ngayon na ang mga tao, they think or they seem to feel
Father, ang boring naman ng misa eh. Pare-parehas lang naman ginagawa natin, Father, eh. That you're really trying to make a difference. No? Sa mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, no, Father, maybe tell us something about what's inside the liturgy. Ikaw, Father, nakikita ko very particular ka in what you do in liturgy. Para mas maintindihan naming mga lay, no, the laity will understand. Gaano ka importante itong liturhiya, no? Kasi siyempre iniisa rin, ulit lang, Father. Ang boring, Father, ganyan. Ayun, no. So, yung pong word na ars celebrandi, ang ibig sabihin po niya is the manner of celebration. Na kung paano mo pinagdiriwang yon, kailangan it leads the people toward prayer. Galing. Tapos, siyempre, kung alam mo yung spirituality kasi nung nangyayari, ay talagang ma-absorb mo yan. For example lamang, may isa po nagtanong sa akin na isang tao, Father, ano yung ginagawa na parang pinagmimix niyo yung tubig sa kayong alak? Ano ba yung chaser ba yun? Ganun. Tapos sabi ko, ganito kasi yan. Yung wine symbolizes us, the human being. Diba yung wine kasi created by us yan eh. Tayo nakapag-invent yan eh. Composite yan, maraming kinompose yan para maging wine yung grape and ganyan. May fermentation, ganyan. May process, ganyan. Tapos, yung water naman symbolizes God. Tapos, when you pour the water into the wine, kumahalo yung tubig doon sa wine na hindi na siya ma-separate pa. Ang prayer natin doon, Lord, humalo ka sa buhay ko, sumama ka sa buhay ko, wag mo akong iiwanan. Alam nyo, brother, meron akong isang pare na kadalang OMI, nung bata ako, no? Ang pangalan niya, Father Charles Pras, OMI. Naging friend niya si Mother Teresa of Calcutta. And then, alam mo, sabi sa kanya ni Mother Teresa, dito niya makakalimutan, sabi niya, na every time, Father, you celebrate Mass, when you pour that water into the wine, remember me. Na kumbaga, na yung pala yung nangyayari doon. Kaya kapag kung alam mo, yung ginagawa mo, sa banal na pagdiriwang, you will just be in awe of it. Amen. And then, lalo na kung alam ng mga tao, kaya man tayo tatawag na liturgical catechesis, di ba? Alam nila yon, mararamdaman nila. Naranasan ko yan sa former Parcus Santo Niño de Pasión, na kasi kapag nagbibigay ako ng, siyempre may talk yung katekista, pero meron pa akong short homily, and I explain what's happening. Lalo na yung part doon na, tawag dito yung water, sabihin ko, sabi ni St. Augustine, what we see is ordinary water. But what we do not see is the power of the Holy Spirit overshadowing those children. And I would quote St. Paul, na sinasabi ni St. Paul na, what is seen is transitory, but what is unseen lasts forever. Sabi. Di ba yung sa Little Prince din, di ba yung what is essential is invisible in the eye, no? Kaya yun, tapos alam nyo, may tumawag sa office na isang ninong after that celebration. Sabi niya, hindi ko po ma-explain, pero parang kinikilabutan na, habang nakita kong pinubuhusan ng tubig yung bumbunan ng inaanak ko. Kumbaga kapag alam nila kasi yung meaning nung nangyayari, they would be drawn to it. And lalo na kapag yung pari din ay dala din niya yung spirituality nung ginagawa niya, they would be drawn to it. And they would, parang hahanap-hanapin nila yun. Yun na gugustuhin nilang makiisa. Kahit na pare-pareho yung ginagawa natin sa misa, pero alam mo yung meaning ng ginagawa. You could pray the Mass. You don't just attend the Mass, but you pray the Mass. For example, yung entrance procession. Ang meaning ng entrance procession, it's hindi yan parang dumarampa lang sila, Father. Yung mga sakrisan, tagal lumakad, babagal. Pwede mabilisan na lang, Father, di ba? Medyo, lang naman, solemn lang naman. Pwede, pero yung sobrang bagal na 5 minuto na sila doon, yung mga tao naiinip na, yung tama lang, mabagal, prayerful yung lakad, pero hindi naman yung over. Tao dito yung ganun, parang it would draw you na, ang symbol kasi niyan is, our life is a life of journey. Naglalakbay tayo papunta sa Panginoon. Natutunan ko yan kay Sister Cecilia. Ayun, di ba? Procession. So, yun. Kaya napaka-importante ng procession, Father. Pero, Father, in this world that, let's face it, let's be realistic, Father. Pero natutuwa nga ako sa ginagawa mo kasi, Father, imagine, like, nai-insert mo pa, Father, nai-inject mo pa yung liturgical catechesis sa mga tao. When in fact, let's face it, kulang ang oras, Father. Hindi enough ang misa, ilang oras, isang oras ang misa. Ilan ang homily, sinasabi pa ni Pope Francis, dapat 8 minutes lang, 8 to 10 minutes, di ba, Father? Maiksi lang. So, Father, ikaw, paano pa
how do you do that? How do you sa pagpapakita mo? Kasi Father, ikaw, nakikita ko pinapakita mo sa amin na this should be revered, no? Kung paano natin i-celebrate, di ba? That it has an effect in how we pray, di ba? Lex credendi, no, lex orandi, lex vivendi, Father. So, may effect Hindi lang natin sineselebrate yung pinagdadasal natin, nagiging buhay din natin Yes. Ako, Sister Payawal to Oo nga. Kailangan uno na ako, sister. So, and then, but Father, totoo yun, I was drawn when I studied liturgy and sacramental theology. I was drawn into, wow, ang amazing Like, binanggit ni Pope Francis na na sinabi niya na before our response, no, nauna ka nang tinawag ni Lord. Inimbita ka na ni Lord. Nauna pa yung pagtawag niya sa iyo. And iniimbita tayo. Siguro, Father, sa mga listeners natin, ano pa sa pananaw po, Father, bilang isang liturgist, Father, how can we be more drawn into the liturgy? Kasi para sa akin, hindi sapat na nag-attend lang tayo ng mass. Hindi sapat na nagmimisa lang tayo. Kailangan aralin din natin. Marami, ang dami na. We have the Google, you have YouTube, and dami mo pwedeng i-search. Ang dami ng info. Dami mo na information na pwede kang makukuha doon at may inspire ka doon. At syempre, yung mga covenanted communities natin nandyan. Of course, maikli yung misa, di ba? 1 hour lang yan. At syempre, yung attention span ng mga tao, hindi ganun kahaba. Kaya kailangan may another way to do this liturgical catechesis. For example, for me, tawag dito, magkakaroon kami ng kumpilan sa amin sa mission station. Ngayon, usually ang ginagawa, may seminar lang, di ba? 1 hour. Alam mo ang ginawa ko, sabi ko, yung mga magkukumpilan, magkakaroon ng recollection. Amen. Oo, yung recollection, hindi lang info yung bibigay mo. Tama. It is the formation of the heart. Yung capture mo muna yung heart nila. Yun ang gagawin ko sa sa talk ko. Oo, capture mo muna yung heart nila. I-touch mo muna yung heart nila. Tapos biglang kapag nakuha mo na yung heart nila for the Lord, ngayon sabihin mo na yung meaning ng mga liturgical gestures and actions at maintindihan nila yung sabi nga ni Saint Anselm, 'di ba? Love first and it is easier to understand, no? Turuan mo muna silang mahalin ang Diyos at makita nila yung value nila sa mata ng Diyos. And then mamamahal nila ang Diyos. Sabi nga the measure of our love for God depends on how deeply we are aware of God's love for us. Amen. Kung tanto natin yung lawak ng pagmamahal ng Diyos, malawak din yung pagmamahal na ibibigay natin. Amen. Pero kapag kakarumpot yung pagkatanto natin, though malaki at malawak siya, maliit lang din yung mabibigay niya natin sa kada Diyos. Sabi nga ni Saint Jose Maria, the Mass is long because your love is short. Yeah, galing. Galing. Parang napapansin ko along our conversation, I'm seeing that you are applying psycho-spiritual approach in your ministry. Yes, Ang galing, Father. Parang na-amaze lang ako that you are dealing with it, with what you do sa yung ministry bilang diocesan priest. Yung psycho-spiritual approach. For them to better understand, alam mo yun, na yung pagmamahal ng Diyos. Yung even liturgy, Father. Yes, Ang galing ng ina-approach mo, Father. And Father, Father, saan mo nakukuha? Ano yung mga inspiration mo, Father? Bakit, like, the way you celebrate, you preside the Mass, you singing the songs, and all, grabe talaga, Father. Nakaka-amaze. Alam mo, ang maganda kasi kapag alam mo yung history ng simbahan, sabi nga, di ba, ang taong hindi marunong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. So, ako kasi, bata pa ako noon, na-curious ako dun sa extraordinary form of the Mass. Yung Tridentine Mass. Okay. Tapos, mga elementary, high school, nag-a-attend ako ng extraordinary form. So, nag-a-attend ako ng ordinary form, yung usual Mass natin. Pero once a month, I go to the extraordinary form. Kasi may mga nakikita ako doon ng mga valuable things, na important things, na para bagang, wow, parang nadadama ko dito yung presence ni Lord din. In the same way, nadadama ko na siya sa ordinary form. Pero in a way na, kapag nung in-apply ko na siya sa ordinary form, na-enrich pala siya. Amen. Kasi alam mo na yung history,
alam mo na yung manner, for example, in the extraordinary form, yung pare, there would be moments that he would not look on the faithful. He would look up to heaven. Nakalagay Okay. sa rubrics. Yes. The priest raises his eyes to heaven because ang kinakausap niya si God. And then ngayon, kapag yung mga tao, nakikita yon, Father is not performing for us. Okay. But Father is conversing with the Lord. Okay. And it leads them towards prayer na napapapikit din sila na parang pag nakataas ako gano'n. At bilang titingin ako sa kanila, biglang gano'n din sila lahat. Kasi nga, nararamdaman nila yun, alam nila yun eh. Kaya doon actually, no, na may mga traditions tayo, may mga manner of celebration tayo before na makikita natin doon na kapag alam mo yun, ma-enrich mo yung present form of the Mass, of the Ganun. celebration. Pero Father, Ganun. paano namin mas maiintindihan yan? Kasi let's face it, kami mga lay, hindi namin naiintindihan yun eh. Yung mga the rubrics of the Mass, except for those who are people who are really well versed with the liturgy or more knowledgeable with the liturgy. Alam nila yan. Pero yung sa ordinaryong tao na, si Father, parang hindi tumitingin sa amin, pero nakikipag-usap siya sa Diyos. No? Parang at nararamdaman, Father. Yun lang yung maganda ng Father, nararamdaman. Eh, Father, how do you deal with, let's face it, in our church, nahati ang simbahan, may mga, maraming lay ngayon, binanggit ni Pope, ni Cardinal Tagle yan. Yan nga ang problema ng synodality, maraming pare na naghahari-harian, ang mga lay na nagpapari-parian, di ba? Na maraming alam, no? Hi, welcome to Bukasyon Podcast. Enjoy listening as we talk about stories of calling and discernment to priesthood, religious life, single blessedness, and married life. This is powered by the Abundance Network. Father, ngayon, di ba, there are conversations or pagtatalo between trads and yung mga liberal Catholics. Kami ayaw namin ng ganyang pagmimisa. According to Vatican II Council, dapat we're now in the Novus Ordo. So parang, Father, how do you deal with that? Meron nga tinatawag si Pope Francis natin ng mga toxic traditionalism. Yeah, May mga okay. ganun toxic sila. Posible kasi na nandun lang sila sa cognitive level Okay. of their knowledge. Ito ang rubrics, ito ang Yes. dapat, ito ang ganun. Kapag lumagpas dyan, masama yan, pangit yan, hindi maganda. Nandun sila sa rubrics, nandun sila sa externality of it. Pero ang kailangan is we move from the cognitive to the affective. Kaya sabi mo, Amen. may psycho-spiritual Exactly, man. to the affective na ginagawa mo yung mga guidelines to, yung mga rubrics na yan because you are in conversation with God. You want to lead the people into prayer. Kasi actually pwede din na may mga nagti-TLM na pare, Yes. pero kung nasa cognitive level lang siya, hindi rin mafe-feel ng mga tao. Tama. Yung celebration na parang hindi ko maintindihan, Latin, Tama. ganyan. Pero kapag nandun sa affective level, yung pare, ordinary form or extraordinary form, the people would feel the presence of God doon. So it doesn't matter, Father. Yes. Parang whether it's a TLM or it's a Novus Ordo Yes. or parang it's in the position pa rin ng pare, Father, para mas maramdaman lalo, no? Tama ba ako, Father? Siguro masasabi natin na hindi importante kung extraordinary o ordinary form. Ang kailangan is kung papaano ano ba yung personality, ano ba yung spirituality of the priesthood meron yung pare. Yung spirituality of the priesthood ba niya is the kingly dignity. Okay. Paghahari, kaharian akin to, ako may-ari nito, ako gumawa nito, Okay. posisyon ko to, ganun-ganun. Kahit ng ordinary form pa sinaselebrate mong mass, pero kingly yung ano mo, nakaupo ka, para ka na sa trono, gumawa nga ako ng isang reflection ko, na may nagtanong sa akin yung pare, ano ba dapat pag naglalagay ng insenso? Dapat ba nakaupo yung pare o Okay. nakatayo? Ang sabi ko sa kanya, kung ang theology of the priesthood mo is kingly dignity, uupo ka kasi gusto mo maging senyorito. Pero kapag ang spirituality mo is servanthood ni Christ, Galing. tatayo ka kasi you identify with the people. Yes. Identify ka sa kanila. Nakasabay mo silang tumatayo, ikaw din nagpupuri sa Diyos. Actually, you are just leading the people into prayer. Amen. Hindi ka yung nagli-lead dyan, na ikaw yung para bagang artista sa harap. No, you are leading them towards prayer. Galing. Yun. Galing. Alam mo, Father, parang na-amaze ako kasi parang I get to understand that how the movements in the liturgy is very important kasi pumapasok yung tao into spirituality as well. Yes. That they get better to understand what is inside the liturgy. Napakahalaga nun, Father. Kaya
ako talaga sobrang amazed ako when I got to learn about this and be able to watch the veil removed. No, Father, ang ganda nun, Father. So parang, nga, no, ganito pala, no? Hindi lang ako nagse-celebrate. We celebrate with the whole body of Christ, Yes, no? And with the choirs of angels. Amazing, Father. Amazing experience. Na kung naiintindihan lang bawat isa, kung nasa bawat misa, no, is a remembering, no, of what Jesus did to us. Amazing, Father. Father, pag-usapan naman natin ito, Father. Naging ministry mo rin, Father. You became the exorcist of the diocese. I remember, Yes, oo. Father. So, Father, nako, ito, very interesting topic to. Very controversial topics na tayo, di ba, exorcism, Father. Na ngayon, nangyayari naman yun talaga. Maraming tao, di ba, that we are being reminded of the spiritual warfare. Father, kwentuhan mo naman kami, Father, about your ministry. Ayun. So, i-clarify natin, no, na may mga exorcist yung mga diocese, pero meron ding mga deliverance minister Okay. ang mga diocese, no. Actually, yung exorcist, they are the ones appointed by the bishop to perform or to pray what we call as the major exorcism. Okay. So, ito yung book na yun, the Roman Ritual. Okay. Yan, yung allowed silang i-pray yan. Pero, the deliverance ministers are allowed to pray the minor exorcism. So, Okay. nandito naman po sa book na to yun, yung mga minor exorcism. Ako kasi, I serve as a diocesan exorcist, pero siguro napaka-loving ng ating obispo. Masyado ka na-stress, Okay. napapagod ka masyado. Meron muna akong i-assign na iba para makapag-rest ka. Okay. Kaya ngayon, I consider myself as a deliverance minister kasi actually every priest is a deliverance minister. Kadalasan itong mga pare ang gagawin nila pag merong kunong sinasapiang, ginaganyan. O, dalhin niyang kay ganito kasi siya yung exorcist natin. Hindi nila alam na they have been graced and given by God to do the minor exorcisms. Father, ibig ba sabihin, kasama yan sa faculty ng pare? Kasama yun. Sa faculty ng pare na pwede kang mag-deliverance. Father, Yeah. sorry, hiramin ko lang to. Okay. Sinabi mo na itong libro na to, these are the major Exorcism. exorcism na ang pwede na mag-perform Yung diocesan exorcist diocesan appointed by the exorcist. bishop. Okay, so ibig sabihin, Father, kung ordinary priest ka, hindi mo to pwedeng Hindi. gamitin. Oo, hindi. Father, so ito pagka imagine, Father, si Father Nolet Legaspi naging ano ko rin to, formator ko rin to sa What a minor small seminary. world, no? So, pagka ordinary priest ka, wala kang office ng exorcism, ito lang ang pwede mong gamitin. Yeah, and then yung kay Father Sikia na prayer Yes, of deliverance. So, Father, anong reason? Anong rationale, Father? Bakit hindi ito lang ang kung ikaw may office, ikaw lang pwede, hindi mo pwedeng basahin basta-basta. Kasi meron tayong levels of demonic influence sa tao. Okay. Meron yung talagang high level na hindi siya makakast out ng mga simple minor exorcism. Okay. Kailangan i-pray sa kanya yung mga major exorcism. Pero may mga minor na mga bagay of infestation, of affliction ng evil spirit na pwede mong i-pray yung minor exorcism. Yun yung para bagang first aid. Okay. Na every priest, no, could pray that. No? Pero ang importante kasi actually, pag may dinadala ng mga clients, mga tao dito, mga afflicted persons, kailangan is kausapin muna sila kasi nga sabi ko nga kailangan we move to the affective. Okay. Kausapin muna, allow them to feel na they are important, they are loved, no? Kaya actually the sacramental of deliverance and exorcism is pastoral work. Okay. Shepherding yan eh. Kaya nga nabanggit mo, napapansin mo, lagi ako may psycho-spiritual and everything. Yes. Actually, Father Sikia is a psychologist bago siya Yes. naging exorcist. No? Okay. Kasi kailangan yun. Kailangan natin yung counseling, kailangan natin yung spiritual direction, yung ganun. Tapos, after nun, doon palang papasok yung, kailangan natin ng catechesis. After nun, doon palang papasok yung pray-overs na Okay. tinatawag natin. Okay, Father. So, Father, ganun. so, na-curious lang ako masyado. Ano ba ang meron nandito sa major prayer for exorcism na wala dito? Like, anong example, Father? Sa Kasi kami mga lay people, siyempre, ang naiintindihan lang namin,
ang tao kapag ka napoposes, gano'n naman ang term namin kagad, napoposes agad. Naku, ito, siguro napoposes to. So, paano ba namin mas maintindihan ng mga lay people yung exorcism? Ngayon, kapag dinala ko nyari yung isang client sa isang pare, isang afflicted sa isang pare, kailangan mo nang i-discern ng pare. Okay. Ito ba ay really demonic influence? O ito ba ay psychological? Or meron bang pwedeng magkasabay sila na merong 40% demonic influence and then 60% psychological or emotional. Yung ganung bagay. Tapos kapag nakita natin na full-blown possession talaga to, talagang the person is taken over by the enemy, yung tipong nakakapag-reveal na siya ng mga bagay na hindi alam ng ibang tao, mga ganyang bagay. For example, may isang storya ng isang pare na isang araw nakalimutan yung suot yung scapular niya. Tapos, pero kinabukasan, sinuot niya na yung scapular niya for the whole day ulit. Dumating yung isang afflicted, no? Pinipray over niya. Ang sabi ng afflicted, kung hindi mo lang sinuot yung scapular mo sa araw na ito, malamang napalipad na kita. Okay. Parang ganun yung sabi ng devil. Okay. So, that is the knowledge of the unknown. Paano alam nung demonyo na, nung afflicted na tao, na hindi niya suot yung scapular the day before? Yung mga ganun mga bagay. The knowledge of the unknown, extraordinary strength, mga ganyan. Tawag dito, tapos yung aversion to the sacred, yung tipong, for example, alam nyo, ako, ang style ko sa mga ganyan, pag may dinala sa akin, tapos feeling ko mukhang hindi ko sigurado, baka lasing lang to, baka nakipag inuman, o baka kargado lang. Okay, yes. Ang gagawin ko, lalabas ako na naka-t-shirt at short. Hindi niya alam na ako, pare. Alam mo naman, brother, pinakita niyo ako nang wala akong ganito. Makala, ay, si Father pala yun. Makikilala nila ako by means of my voice. Nakita ng mga naglalampaso ka pa, Father, sa simbahan. Ninyo, oo. Ayun. So, ang gagawin ko, makasuot ako ng ganun. Kapag na-recognize ako ng tao, di ba yung si Jesus, alam, kilala kita. Yeah. Yung ganun. Totoo to. Pero kapag yung tao parang wala siyang reaction, wala siyang aversion sa akin, ay, What do you mean, Father, Baka na-recognize? Like, alam, siya sabi sa'yo, pari pari siya. ka. Sabihin sa'yo ng devil, gano'n. O kaya naman kahit hawakan mo lang siya, Okay. gaganon siya kagad. Actually, kasi meron ko isang client, kasi takot na takot talaga ako. Actually, ayoko naman talaga magganito eh. Hindi ko lang alam, biglang may dumating, siguro another story or Yes, ano yun. Father. Takot talaga ako kasi more on the mga nakakatakot na mga makikita mo. Ang makinatatakot ako yung physical. Okay. Na masaktan ka, na magganon ka kasi nandito ka eh. Hawak mo yung libro, Okay. hawak mo yung tao sa ulo. Eh kung bigla kang ganyan na no, kaya santokin no, naranasan ko pa, hawak ko yung libro, bilang pinalipad yung libro kong ganon, ganyan. So, alam mo yung isang client, isang afflicted na na-healed, no, sabi niya, alam mo, Father, pumapasok sa isip ko nung ginagawa mo sa akin yung pray over. Gusto ko nang sakalin. Galit na galit ako sa'yo. Okay. Pero hindi kita magalaw. Kasi nakikita ko si Jesus, natatakot ako. Okay. So, kumbaga yung the devil in her, Okay. natatakot siya doon. Kaya, ay, di pala niya ako matatouch kasi si Lord yung nakikita niya. Amen. So, yung ganun, yun. Amazing. Ganun mga bagay-bagay. So, Father, ikaw ba bilang isang exorcist, nakakaramdam ka pa ba ng takot? Like, kunyari, pag meron kang hinarap na client, patient, afflicted, ano ka pa ba, Father? Natatakot ka pa ba? Actually, parang hindi yun. Hindi yun. Hindi yun yung temptation sa akin. Hindi yun yung fear sa akin. Siguro, kasi even as priests, we could say that the evil influence is there. Yes. The evil influence is there para bagang pawawalan kanya ng gana, papaguring kanya the whole day, Okay. papaguring kanya, you're so tired, may dadaling na client sa'yo, tapos, ano ba naman to? Bakit kailangan ko pa ito i-pray over? Okay. So, mapapagod ka, parang ayaw mo na, tataguan mo siya, or ganun-ganun. There would be moments like that. Okay. Pero, yun yung nakakatakot, kasi that's the evil spirit na dinidiscourage ka to do your pastoral work. Yun yung mas even actually, part of the priest ministry is deliverance. Kasi, by virtue of ordination, Okay. kasama dyan yung sacrament of healing. Okay. And then the very first thing you do, by means of the sacrament of healing,
is the sacrament of confession, which is the expulsion of the influence of the evil spirit in the heart and mind of the human person. Diba? Yun, doon ang galing yun eh. Okay. Yung forgiveness of sins. Kaya yun, natatanda ako nung bagong pari ako kasi sa San Roque Cathedral, meron kami schedule ng mga confessions. Yes. Tapos kapag ako yung naka-assign, ito na naman, nakakapagod. Alam mo yun, yung before the confession, dun yung Yes. negative emotion mo, you're dragging yourself, upo ka dun. And then habang nakapakumpisal ka, you would not realize you're already weeping with the penitent. Okay. And then lalabas ka sa, actually para sa akin, hindi nakakapagod. Yung confession, hindi nakaka-drain. Lumalabas ako ng confession na inspired. Amen. Kasi nararamdaman ko na, wow, ginagamit ako ng Diyos to journey with them. Yung boses ko hinihiram ng Panginoon para i-console sila. Amen. Parang wow, parang gano'n. Tapos palalabas ako, parang masaya ako. Kasi nagamit ako ng Panginoon. Oh, di ba? Yun yung Amen. joy of that. Galing. Father, siguro maybe few questions na lang regarding paano kami bilang mga lay, ano yung mga bagay na dapat naming tatandaan para hindi kami ma-fall into this, yung mga bagay na hindi namin alam, we're not aware that we are doing this, tapos mali pala, yan. Ano yung mga bagay na yan, Father? In your experience. Unang-una, kailangan paalalahanan natin ng bawat isa sa atin na walang napupunta sa impyerno dahil na-possess sila. Napupunta tayo sa impyerno dahil nagkakasala tayo. Amen. Dahil gumagawa tayo ng kasalanan. Kaya yun muna yung kailangan natin tignan. What are those areas of sinfulness in our lives? Kasi those areas of sinfulness in our lives burdens our very hearts, burdens our very soul, and it also blocks our view of how God works in our lives. Alam mo, titigasan mo yung puso mo, may pusong bato. Dahil sa kasalanan, naging pusong bato ka na. And then dahil sa pusong bato mo na yan, mas nagiging madali kang mapagod, nagiging negative na yung view mo sa mga bagay-bagay. Yun yung unang tignan natin. Yun yung unang tignan natin. Tapos, because of that, pusong bato ka na nga, pero gutom ka pa rin. Uhaw ka pa rin. At pupunta ka ngayon sa mga unhealthy coping patterns natin. At ang unhealthy coping pattern natin, gusto kong yumaman. Punta ako sa nagpo-feng shui Okay. para ipapapeng shui ko yung bahay ko. Tapos, bibili ako ng mga charms na ganyan-ganyan. Libo-libo ang May mga clients kami, mga ganon. Talagang naubos yung pera nila because of that. Sabi ko, tinan niyo yan. The devil is draining. Year of the rat, year of the, lahat na lang na, magiging Manila, so na yung bahay mo. Yes. Pati mga ayop na. Oo. So, parang, the devil is draining your finances by means of that. Nakita mo? Okay. Kaya yun muna yung i-deal mo, tignan mo kung paano ka din-drain ng devil by means of mga ganung bagay. Yun nga yung mga involvement. Tapos yung iba naman, actually, yung mga iba, they have their own particular low self-esteem, they have their own woundedness. Yes. Meron akong isang client no na deformed siya, no? At feeling niya wala nagmamahal sa kanya, and then kinausap niya yung devil. Na sabi niya kasi nanonood siya ng mga seemingly innocent things na like yung ano ba tawag niya, parang Hiraya Manawari at ay mga ganun mga palabas. Seemingly di ba may mga fairy, may mga inkato, mga ganun. So because of that, kinausap niya yung devil na bigyan mo ako ng talent na ganito. Ibibigay ko yung kaluluwa ko sa'yo. And after that, naging magaling siya sa work niya, sa trabaho niya. Pero at the same time, bakit siya nakaka-sense ng mga bagay-bagay? For example, nakakakita na siya ng tao nakatayo sa isang lugar, and then nagtanong-tanong siya. Some years before pala, bago siya pinanganak, may pinatay sa lugar na yon. So nagbukas yung third eye niya. Meron siyang woundedness, meron siyang emotional, psychological situation, no? Condition. And then binenta niya yung kaluluwa niya sa devil, sinanla niya yung kaluluwa sa demonyo. Binigyan siya ng material blessing. Pero kaakibat nun, yung affliction ng enemy sa kanya. Pero nung na-identify niya yun, doon na siya nagkaroon ng conversion sa buhay. So yun, yung mga ganung bagay, yung mga involvement with the occult na yan, yung mga superstitions natin, mga ganyan. Kasi actually, condemned na yan sa first commandment pa lang eh. Sabi ni God, thou shalt not have any gods beside me. Nung isang araw lang nga, nag-bless ako ng isang house. Deliverance minister, anyone could bless, any priest could bless naman. Pero may sense doon,
Tapos nakita ko, meron pala kayong mga ganito mga nakasabit sa bahay ninyo. O, kailangan, sabi ni God, I am the only God. Kasi kapag nakasabit po yan sa bahay ninyo, you put your trust there, na nandiyan ang swerte. Eh, ayaw ni God yun. Gusto niya siya lang. Si Christ the King lang ang dapat nakatluklok sa bahay nyo. Para gano'n. At tanggalin natin yung mga ganung mga bagay-bagay. We focus on God. Amen. No? Di ba? Sabi nga, our God is a jealous God. No? Yes. Kaya yun. Father, last na lang to, Father. I was reading the book of Father Josie Siquia. Father Josie, nakasama ko rin yun sa San Carlos. He was theologian when I was in philosophy. Father, I was expecting yung kanyang unang libro ng about exorcism. I was expecting a gory, alam mo yun, yung kikilabutan siya. I was so surprised to know that he spoke about that exorcism is not about the evil spirit and all. Sinabi niya that exorcism is about love. Sinabi niya. Father, can you expound on that? About that, ikaw bilang experience mo na-experience mo. That exorcism is about love for the person na ayaw mo siyang ma-possess ng devil, Father, maybe you can share something about it. Actually, alam mo, brother, pareho tayo. Kasi nung seminarista ako, meron ding isang brother kami na talagang go siya dyan sa mga exorcism na yan. So, pinahihiram niya sa akin yung book ni Padre Siquia. Ayokong basahin. Okay. Kasi nakakatakot niya. Baka di ako makatulog. So, ganun. Talagang, actually, totoo lang, honestly, hindi ko talaga binasa yan. For the whole seminary formation ko hanggang sa maging pare ako. Nung nakilala ko na si Father Siquia, tapos sabi niya, you read para alam mo what you could do, how could you intervene, and ganun. Nung ko lang nabasa, and then yun nga, makikita mo sa book na yun, hindi siya panakot. Oh, yes. Nakita mo doon kung paano gumagalaw yung kamay ng Diyos. Pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal ng Diyos sa tao. That was my experience during my first encounter of assisting in an exorcist. Kasi deacon pa ako noon. Okay. Yung si Father Winston, sabi niya, alika sa mama ko, may isisick call ako. Kala ko naman, may sick call, may sakit, hospital, UST eh. Punta kami, yung pala, possession pala yun. Okay. So, nag-pray over na siya. So, noong una, alam mo naman, again, the influence of the enemy, parang medyo tinatawanan ko pa nga. Sa loob-loob ko lang, parang, kartiyan lang to, ganyan. Pero nung nakita ko na, may crucifix kasi pinatong si Father. Ito yung tao, may table dyan. May crucifix pinatong si Father, yung parang inihihiga lang na crucifix, yung pang ganun sa ulo. Alam mo yung tao, kung paano siya nakabend na-touch niya yun, tapos naihagis niya yung crucifix. Sabi ko, Diyos ko, totoo na pala to. Okay. Tapos binibend nung tapos kita mo kasi nga sabi ko sa inyo, may level of possession Pwedeng 50% possession, pwedeng 100% possession, pwedeng tawag dito yung bang sensitive pa rin yung tao. I mean, yung bang aware pa rin siya sa nangyayari sa kanya and then papasok ng evil spirit. Okay. Nakikita mo kapag siya na yung nandyan, yung talagang kasi tinitwist ng devil yung katawan niya, pinahihirapan talaga siya Okay. Physically, no? Kikita mo yung lumalaban siya, makaawa siya na mapalaya siya, yung ganun. Nung nakita ko yun, that's the time, ang sabi ko nga lagi, that's the very time, first time na nakapagdasal ako. At dasal! Alam mo yun, yung medyo ko na sa Lord, ganito, ganyan. Pero yung talagang dasal na pagaling sa puso mo, ang dinadasal ko kasi naaawa na ako sa Kanya. Okay. Yung compassion mo, yung love mo, yung care mo sa kapwa, sa kapatid, yun yung nag-motivate sa akin. Amen. And after that, ganun na yung way of prayer ko, doon na yung time na na-cast out na rin ni Father yung evil spirit. Kasi it's really about love. It's about concern for the people. Hindi tungkol sa tatakutin tayo ng mga pare, na may devil dyan, may demonyo dyan, may ganun dyan, may ganun dyan. Yes. Ngunit, ang gusto ni Lord is ma-liberate tayo from that. At i-accompany tayo ng mga deliverance ministers natin, ng mga exorcists natin because of their love Amen. for God Amen. and love Amazing. for their neighbor. Very powerful. Thank you, Father. Thank you, Father, for your time. And it's so an amazing experience for us today. Episode 11, amazing. And Father, siguro, before we end, I'd like to invite you to give a message to those who are discerning for priesthood, of priestly life, or and at the same time, no, na pwede pala na habang you are diocesan and you are embracing a spirituality, maybe, Father, this can also serve as an invitation also to lay people who would like to embrace also the same spirituality that you have, Father.
Sabaggit ko nga po kanina na each one is unique. May particular na biyaya na binigay sa atin ng Diyos. At yung uniqueness natin na yon would always have that unquenchable thirst deep inside of us na tugunan ang Diyos. No? Pwedeng sa pagbubuhay pagiging pare, kapag naging, pag yun yung calling natin, tayo ba'y natawag to become a diocesan priest na ang ministry sa local church niya, o tinatawag tayo to become a religious, a missionary, a contemplative priest na he lives in community and may particular charism na sinasabuhay na mission yung community na yon, or pwede din tinatawag tayo to the single blessedness na you become a blessing for the world, no, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga tao. Baka mamaya your presence even just in the workplace becomes a powerful homily for others. The way you live your life, no, as a lay person, as a single blessed, na you live a celibate life to tell us that we don't need, no, the physical expression of love, no, just to become happy, yung ganon. But you live that joy in as a single blessed, no, as a celibate in the world. Isang vocation yun. O kaya naman, God has called you to the joy of family life. At again, it's a vocation. If you are a single blessed, if you are a married person, a couple, or if you are a secular priest, a diocesan priest like me, may mga different spiritualities in our church that could enrich your spiritual life, your prayer life. And one of them is the Carmelite spirituality. Sasabihin ko pa ba yung iba, brother? Or hindi na? Ikaw paano, Okay. mekos ka eh. Mekos. May Carmelite spirituality, may Augustinian spirituality, mayroong Benedictine spirituality, may Dominican spirituality, may Jesuit spirituality, at iba't iba pang mga bagay. And then you could affiliate to them. At malaman niyo yung richness ng kanilang tradition by means of the writings ng mga holy persons nila. At it could lead us, no, to prayer kung how those people were sanctified and made holy by this particular spirituality. Kayo din po. Actually, for the married, yung parents ni Teresa of the Child Jesus, third order Franciscan yung mga yun. Yung mga ganung mga bagay. Opo, si Pier Giorgio Frassati, na lay, single blessed. Siya naman po ay Dominican, third order. Mga ganung mga bagay. Okay. Yun, brother. Father, thank you so much. Thank you for your time. Thank you for sharing a piece of yourself, a piece of your life, and sharing to us about your journey. Ayan, maraming salamat, Father. And today, and as a Salesian also by heart, maraming si Father. And naging liturgist, and then naging exorcist. And siguro, if there is one thing that na-take away ko ngayong araw na to, ano talaga si Lord, walang pinipili ang Diyos, no? Imimekos-mekos kanya talaga. No, lahat imimix talaga ni Lord para gamitin kanya para sa kabutihan ng kanyang, for the greater glory of God, and to serve more people. And proof is Father James. Amazing story. So please don't forget to follow us on Apple Podcasts, Google Podcasts, and please like and share this. And if you have any comments or suggestions, please send me a message at bukasionpodcast@gmail.com. And remember that this is powered by the Abundance Network. God bless you. Bukasyon is powered by the Abundance Network.